ang sinabi po ni Gilo sa kanya pong live, mga kalingap, mga kaibigan. Ito yung kanyang live po. Bigyan ito ng reaksyon. Itong sinabi ni Jello. Ang video po ni Jello na kanya pong ginawa at sinabi. Jello, dagdagan mo pa charity mo, sabi sa Karaba dapat maka-8 charities sa suporta kami sa iyo. Sige po, hindi lang 8 yan kapag may pang suporta. Saka hindi na nila kailangan na hindi na nila ako kailangan utusan about sa pagcha-charity ko. Alam ko naman ang pagcha-charity. Walang dapat sa akin, walang dapat mag-utos sa akin. Kasi kwako yan. Yan ang isa na kwako. Walang kahit sino mag-utos sa akin. Tama po si Jello. Walang sino mang pwedeng mag-utos sa kanya. Kung ilan yung kanyang i-charity sa kanyang channel. Mga kaibigan, mga kalingap. Alam ko ang ginagawa ko. Pagdating sa pagtulong, basta mayroon. So, lang sabi ko, hanggat meron ako, yun, tuloy tayo. Pero yung utusan ako at bibigyan ako bibigyan ako ng limitasyon. Limitasyon yung kota. Ayaw ko yung ganon. Binibigyan ako ng kota. May sarili akong mundo. Yun. Pagdating sa ganyan. Pero yung inuutusan ako, nabigyan ako ng kota. Bakit? Hawak na ba nilang buhay ko? So yan po ha. Ano po ang masasabi niyo po tungkol dito sa live ni Jello? Na sino kayo para ako ay utusan na magbigay ng kuta, mga kaibigan. So sa palagay niyo po, may tama ba si Jello? Tama ba siya sa kanyang sinasabi? Ano daw sabi? Ang sabi ni Kuya Bal? Ano daw yung masasabi natin patungkol dito kay Jello Mags? Ang sinabi niya na wala raw pwedeng magdikta sa kanya kung ilang charity vlog ang kanyang gagawin. Walang pwedeng magsabi sa kanya sapagkat hindi daw hawak ng sinuman ang kanyang buhay at may sarili daw siyang mundo. Kaya niya raw na gumawa ng charity vlogs ng higit pa sa 8. Basta daw mayroong kakayanan, mayroong pondo at mayroong pagkukunan. Tama naman, may pinaguhugutan naman si Boss Jello Mags. Kaya nga nang tinanong ni Kuya Bal Santos Matubang itong katanungan na ito kung ano ang ating masasabi. Ang masasabi ko lamang ay nakakatakot naman. Kung ang pag-uusapan natin yung sinasabi ni Boss Jello Mags na walang pwedeng magdikta sa kanya. Sapagkat alam naman natin na itong sinasabi ng Karaba na pamantayan ng isang charity vlogger sa Kalingap na kung saan ay kailangan na mag-charity, magpakita ng kanyang ginagawa dahil siya isang charity vlogger ay base na rin sa kautusan ni Kuya Bal Santos Matubang na hindi lamang para sa kanya kung hindi sa bawat charity vlogger ng Kalingap. Well, naintindihan naman natin yan sapagkat nung nabasa nga ni Boss Jello Mags ang komento na nagsasabi na dagdagan daw ang kanyang charity, alam natin ay galing nga kay Kuya Bal. Ngayon, siguro, dahil sa kakakape, hindi ko alam kung BSM kape ang ginagamit ni Boss Jello Mags o nasobrahan siya sa kakakain ng noodles, ay talaga namang tumaas ang kanyang blood pressure. Itong si Boss Jello Mags, alam natin na mataas ang IQ niya. Akalain mo yun, naisip niya pa na mayroon siyang sariling mundo. Akalain mo yun, naisip mo pa na may sarili kang mundo. Pwede yung ganon. Pero ito walang halong personal Kumbaga, naiintindihan natin yung lagay ni Boss Jello Mags. No? Hindi naman natin siya hinahanapan talaga na kung ano man. No? Siguro ang naging pagkukulang lamang dito, kaya nahahanapan siya, hindi niya na ipapaliwanag o siguro marahil ay hindi niya nasasabi ng madala sa kanyang live o sa kanyang vlog yung kanyang kalagayan kung bakit hindi po siya nakakapag-charity, kung bakit hindi nakukumpleto yung requirements, no, yung required, yung sinasabi niya mismo na quota pagdating sa charity vlogging na dapat na makikita sa kanila sapagkat hindi lamang siya nag-iisa.
Ngayon, sabi ko nga kanina, mataas ang IQ niya. At kasabay ng pagtaas ng kanyang IQ ay mataas din ang kanyang BP. Madalas po siyang ma-high blood. At madalas na mairita, madalas na mapikon, which is natural lamang sa bawat isa sa atin. Sapagkat hindi naman sa lahat ng oras tayo po ay nasa mood. Madalas, kapag may mga nababasa tayo, nadidinig tayo, na hindi natin matanggap, na hindi po maganda sa ating pandinig o paningin, nagre-react tayo. Natural lamang yun. Lahat naman tayo may attitude eh. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. At sa mga pagkakataon na ganyan, dapat ay natututo tayo sa ating mga pagkakamali noon para magkaroon tayo ng pagbabago ngayon. Hindi ba nang nakaraan, nasabi niya na rin na, nung napaaway siya, sasapakin kita o sasampalin kita sa harapan ni Kuya Bal, na parang sinasabi niya na wala siyang pakialam. At dito, isa na naman pagkakamali niya, sinasadya man o hindi, dahil na rin sa taas ng kanyang blood pressure, ay nasabi niya na wala daw pwedeng makapag-utos sa kanya. Walang pwedeng magmando sa kanya. Walang pwedeng magsabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Lalo na sa usapin ng pag-charity vlogging. Dahil alam naman daw niya kung ano ang kanyang ginagawa. Ito sa ganang pong atin. Sa tapang ni Boss Gilo Mags, sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang paninindigan, maganda yan. Lalo na kung nagagamit natin sa tamang kaparaanan. Ito, hindi natin siya hinuhusgahan, subalit pinapansin lamang natin kung ano yung mga bagay na madalas siyang napupuna, madalas siyang bumabagsak. At dito dapat sa kahinaan na ito, sa kanyang kahinaan, ay natututo siya. Okay yung ginawa niya na nag-sorry na siya. Tanggap natin yan. Ang sinasabi lamang natin ay maging sensitive tayo doon sa mga sinasabi ng iba. Na maging sensitive tayo doon mismo sa ating sarili magsisimula. Na baka naman itong aking sasabihin ay makasama, hindi lamang para doon sa tao na kausap ko, kung hindi makasama, doon mismo sa taong iniingatan natin, sa taong nire-respeto natin. Sapagkat kasabay ng pagsabog natin, kasabay ng mga galit natin, ng mga iniisip natin, nawawala na tayo ng kontrol. Hindi na tayo nakakakilala ng mga tao na dapat natin respetuhin. Hindi ko sinasabi na wala siyang respeto sa ama ng Kalingap o maging kay Kalingap Rap o sa pamunaan ng Kalingap. Ang sinasabi po natin dito ay maghinay-hinay, pag-aralan ng mga sitwasyon bago po tayo makapagsalita. At sabi nga ni Boss Birador na napanood ko kanina na ito daw si Gilo Mags ay madalas nga naman talaga na ma-high blood. Kaya nasabi din natin na high blood. At kapag sinabi niya. Kaya nasabi ko rin na itong si Boss Gilo Mags ay may potensyal na maging supreme leader. Saka sakaling kukuha sila ng taong matapang, may paninindigan, may pinaglalaban. Sige lang, Boss Gilo Mags, ipaglaban mo yan sa karaba. Subalit biro lamang yan, huwag na nating iba si Boss Gilo Mags at siya naman ay humingi na rin ng paumanhin. Nakita niya ang pagkakamali. Hindi lamang si Boss Gilo Mags ang nakakagawa ng ganyan. Lahat po tayo dito ay subject dahil may mga pagkakataon ng oras na hindi po natin nakokontrol ang ating mga sarili. At yan ang dapat po nating pag-aralan para maging maayos naman ang ating buhay sa bawat araw. At wala tayong nakakaaway, wala po tayong nasasaktan. At wala po tayong sinusuway na pamantayan. Kung hindi, pagsunod lamang na naaayon sa sistema ng komunidad na ating kinabibilangan. Ayos ba, Boss Gilo Mags? Alam mo, Boss Gilo Mags, sayang ka. May future ka pa naman. Sabi ko nga kung magkakaroon ng talagang papalit sa Supreme Leader ng Iran, pwede kitang iboto, pwede kitang ipalit. At sabihin ko kay President Donald Trump na ikaw na lang ang ipalit bilang Supreme Leader. Si Gilo Mags Al-Khamenei. O diba? Pumayag ka na, please. Pumayag ka na. Biro lamang yan boss At pinapatawa lamang kita. Bilib din naman ako sa iyo sapagkat kahit papano, tumanggap ka ng iyong pagkakamali. At sana, natututo din tayo at lumalago tayo sa ating mga sarili. Yun lamang ang aking masasabi, Kuya Bal. Back to you, Kuya Bal.